Alright, magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover, mga ka-golden boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung katanungan dito ni Ben Tolfo kung bakit hindi sumisipot at bakit walang dumidisiplina kay Bato. At meron din tayong reaksyon dito ng isang magaling na attorney, si Attorney Bueno. At sinabi niya na pwedeng parusahan si Bato, katulad sa ginawa ng Kongreso kay Kiko Barsaga. Kaya pwede pala yan. Kaya sa karagdagang impormasyon at detalye, atin panoorin ang dalawang batikang ito. Isang batikang broadcaster, Ben Tolfo, at ang aking paboritong Attorney Bueno. Mga rank and file sa mga kumpanya, pag hindi ka pumasok, wala kang sweldo, na hindi ka nagtatrabaho, abay, teka muna. Hindi po ganun sa Senado. Ano bang ginagawa ng mga kasama niya sa Senado? Kayo sa Senate, kayong lahat, yung 24 senators, kasama yung dalawang kapatid kong Erwin, Rafi, mga senador, kinig kayo, ha? Hinahamon ko kayo eh. Kaysa naman nagchichismisan lang kayo sa GC, sa group chat ninyo, hikayatin ninyong lumutang itong si Bato, wag matakot. Kaya lang, Ayan o. ang tanong, bakit nga ba nagtatago ka, Bato? Yan Teka, kumakamot sa ulo. Bakit nga ba nagtatago itong bato na ito? Bato eh. Kakamot sa ulo, walang buhok eh. Walang buhok si Bato, Mr. Clean. Bakit nga ba nagtatago? Well, merong sagot dito si Attorney Bueno kung anong dapat gawin ng Senado at meron nga bang karapatan ang Senado na magpataw ng parusa or penalty or disciplinary action dito kay Bato de la Rosa. Ito, pakinggan natin. ang tanong, bakit nga ba nagtatago ka, Bato? Yan ang dapat tanong. At pwede ba itong suspendihin katulad kanina ni Kiko Barsaga na suspended for at least 60 days. Walang sweldo, walang mga allowances. At pwede ba itong gayahin ng Senado para mabigyan ng leksyon ang isang mambabatas na hindi pumapasok? O kung magpapatuloy pa at despite the fact na pinaalalahanan na, binigyan na ng warning ay hindi pa din napupunta sa Senado, ito ba ay pwedeng tanggalan ng katungkulan? Pwede bang tanggalin sa pwesto? Ayan, yan nga yung problema ni Tito Sen, ni Senator Soto. Dahil wala daw ganung batas sa Senado eh. Pero sa ating konstitusyon ay meron. Pero doon sa batas, sa Senado mismo, sa loob, ay wala. Kahit nga pala yung mga absent ay hindi yan minus eh. Hindi minus sa sweldo, hindi deducted sa sweldo yung mga absent ng mga hinayupak na yan. Ilang buwan na ba? Isang buwan na mahigit si Bato nagtatago eh. At balita ko ngayon, si Bongo ay nawawala na rin sa sesyon sa Senado. Hindi na lumitaw si Bongo. Malamang magkasama na ang dalawang ito. At kung totoong matatapang ang mga ito, dapat samahan nila si Digong sa dahig. Kasi nag-iisa lang yun, di ba? Ay pareho silang masaya noon nang magtukhang sila eh. Ngayon nang makulong si Digong, nag-iisa na lang. Hindi ganun ang magkaibigan. Dapat ang magkaibigan, damayan. Sa kaligayahan man o sa sakit. Di ba mga kababayan, mga ka-golden boy, mga ka-art lover? Kaya ito si Attorney Bueno ay magaling talaga to. Alam nito ang batas sa konstitusyon eh. Palaging nagbabasa yan, lecturer yan ng mga estudyante sa abogasiya. Kaya napagagaling ito, pakinggan natin. At ano ang mga grounds na pwedeng gamitin ng ating Senado? Ayan. Makinig kayo mga senador. Kasi pag ganito, maapektuhan ang integridad ng ating mataas na kapulungan. Tama. So, tara't pag-usapan natin kung ano yung mga nagpapahintulot na tanggalin sa pwesto ang isang senador, katulad ng sitwasyon ni Senador Bato de la Rosa. Bawat kapulungan, yung mataas na kongreso at yung mababang kongreso, ay may karapatan pong disiplinahin ng kanilang mga miyembro. Ayan, so meron pala yan. Kaya nga lang sa Senado ay hindi sila gumawa ng batas sa loob ng Senado. Ang tinalakay dito ni Attorney Bueno ay batas sa ating konstitusyon na pwedeng parusahan, bigyan ng
penalty itong mga abusadong ganito ng mga senador at congressman dahil nga sa nakakasira siya ng nasisira niya ang institusyon ng marangal na Senado. Ngayon ang dumi-dumi na ng Senado eh. Parang mga ano na lang sila, 'di ba, sa paningin natin. Parang mga ano na lang diyan, mga puppet na gumagalaw na mayroong nagkontrol. Kaya wala na. Sa dangal, wala na. Sa honesty, wala na rin. Ano pa bang meron sa Senado at Kongreso? Yung mga batas nila, may butas naman, di ba? At saka yung mga batas nila, pabor sa kanila eh. Pabor sa mga kawatan yung mga batas na ginagawa nila. Okay, balik tayo kay Attorney Bueno. Ito po na-discuss na natin ng mga nakarang episode. So dito sinabi natin na pwedeng suspendihin o tanggalin sa pwesto ang isang miyembro kung katlo ng lahat ng miyembro ay sumasang-ayon. 2/3 votes of all the members of the Senate is enough to expel its own member from the Senate. Ito ginagamit tong power na to para protektahan ang dignidad, yung integridad at paggana ng Senado, lalo na kung isang membro ay gumawa ng maling gawain. Tama. Kaya pala ito yung ginamit sa Kongreso kay Barsaga. Kasi di ba 245 ba yung bumoto na yes na isuspindi, di ba? 5 yung umayaw, yun yung mga DDS, at 11 yung nag-abstain kay Kiko Barsaga. Pero majority overwhelmingly ay nakuha yung 2/3 votes, more than 2/3 votes na i-suspended na itong si Kiko Barsaga. Kaya pwede palang gawin yan sa Senado. Basta 2/3 lang of the number of Senate ang boboto ay suspendido si Bato. O baka mapatawan pa ng mas mataas. Depende yan kung anong gusto ng majority. Anong gusto ng yung bumoto na 2/3. 2/3 of the total numbers of the 24 senadors. Okay, balik tayo kay Attorney Bueno. Lumabag sa ethical standards or nakakasira na siya sa reputasyon ng Senado. Ganito ang naging dahilan ng Kongreso sa kaso ni Barsaga na kung saan suspended ka muna for 60 days sapagkat parang apektado ang integridad, kredibilidad at yung respeto ng institusyon. Yung House of Representatives ay talagang naapekto na dahil sa mga pinakikitang magulong pag-uugali ni Kiko Barsaga. Tama. Yan kanina diniscuss ko sa usapang batas kaninang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At naipaliwanag ko ng bahagya ang mga dahilan. So, ano ba yung mga gawaing nakakasira sa tiwala sa Senado? At upang siya ay tanggalin, no? Dahil maraming dahilan yan eh. Ito yung isang dahilan diyan. Yang si Robin Padilla, klarong-klaro, nagtrabaho hindi para sa taong bayan. Si Robin Padilla, nagtrabaho yan sa isang tao lamang, walang iba kundi si Digong. Si Bongo, ganun din, nagtrabaho sa isang tao lamang, Digong pa rin. Si Bato, lalo na, nagtrabaho kay Digong at hindi sa sambayan ng Pilipino. Dapat kasi kung senador ka, kahit na DDS ka, ay magtrabaho ka para sa lahat ng Pilipino. Walang pili kung DDS man, loyalista o pinklawan, ay magtrabaho ka, walang kulay. Itong si Robin, grabe, umipal ngayon si Robin eh. Yung kanyang pasabog na, sumabog yung kanyang poet, di ba? Yung pasabog niya na mayroon daw 1,000 of army trolls si PBBM at yung video na ginawa niya, kung sino mang gumawa niya, siya yung nag-submit eh, na may boses na recorded, boses ng First Lady tsaka ni Claire Castro na nagsasabi na magsweldo ng maraming trolls. Wala naman. Palpak talaga na video yun. Meron pang tumatawa eh. Saka yung accent, AI lang yun eh. Ang accent ni Claire Castro ay hindi nakuha dahil AI nga. Pero yung boses kuha.
Kaya yun, sana inimbestigahan nyo ng mas malalim pa kung sino ang nag-produce ng ganong audio ni Robin Hood para maparusahan yung Robin Hood na yan. Walang kakwenta-kwentang di biguti. Biguti, Mr. Suabe. Walang kakwenta-kwenta talaga. Grabe. Noong high school ako, idol ko yan pero ngayon hindi na. Walang kakwenta-kwentang tao. Walang kakwenta-kwenta talaga sa Senado. Sinusulduhan natin, walang kwenta. Yung kanyang pinaglalaban, hindi yung batas ng Pilipinas, hindi yung welfare ng Pilipinos, kundi welfare ni Digong ang pinaglaban nitong Robin Uod na ito. Okay, so patuloy tayo kay Attorney Bueno sa kanyang explanation tungkol sa pagparusa sana dito kay Bato. Ng crimes against humanity, yung kay Bato, maaaring maging dahilan ito para tanggalin sa pwesto kung makakasira ito sa integridad, sa kredibilidad, yung respeto do sa institusyon. Abay, biro mo, isa sa inyong miyembro ay involved sa crimes against humanity. So, pwedeng tanggalin yan by a vote of 2/3, no, dyan sa Senado. Yung madalas na pagliban ng walang sapat na dahilan ay maaari ring maging dahilan kung labag ito sa mga patakaran ng Senado o nakakasagabal sa paggawa ng batas. Kung ikaw may outstanding warrant of arrest, ay dapat harapin mo to. Ngayong araw ay sinasabi nga ni Bato na hindi siya natatakot kung may warrant of arrest na ilalabas ang ICC at muli niya ngang hinahamon itong si Trillanes na dati ding senador na kung merong warrant of arrest, make my day, ikaw mismo umaresto sa akin at ikaw na magposa sa akin at samahan mo ako doon sa ICC. Tapos ngayon, at ako'y pupunta doon, hindi ako natatakot. So, kaya lamang nitong may lumabas na ng chismis na may warrant of arrest na siya, mukhang bumaliktad ang sitwasyon at biglang nawala itong si Bato de la Rosa. Hindi, bumaliktad ang sikmura from matapang to duwag. Yan nga, sabi niya, ikaw pa Trillanes, yung mata niya talagang galit Ikaw pa magpusa sa akin, ICC, ngat-ngat ka na ngat-ngat. Yung sabi ni Bato, di ba? Pero ngayon, nasaan siya? Grabe ang duwag-duwag na tao. Alam niyo mga ka-golden boy, mga cart lover, kung bakit ganun na lamang ang takot ni Bato na huliin siya ng ICC dahil alam niya ang laki, ang bigat, ang magnitude ng kanyang ginawa. Kung lindol pa yan ay magnitude 80. Kasi ang dami-dami talaga sa utos niya sa kapulisan nationwide na tukhangin nyo itong mga nakalista dito. Pati yung isang kaibigan ko ay biglang naglaho. Isang kakilala ko. Hindi na umuwi hanggang ngayon. Baka deadball na rin yun Kasi nung tukhang pa yun Kaya nga, talagang takot si Bato dahil alam niya na napakalaking kasalanan yung ginawa niya. Nangyari lang kasi yun dahil sa pag-uudyok ni Digong at saka akala nila na sila na yung Diyos ng Pilipinas. Si Digong yung Diyos Ama, si Bato yung, sino ba si Bato? Diyos Anak ba yan? Sa paningin nila, sa paniniwala nila, sila yung mga Diyos na ng Pilipinas. Kaya kinikitil nila ang buhay ng mga tao na hindi sila nag-iisip na mayroong gumawa niyan at bawal yan sa batas natin. Bawal sa batas ng Diyos, bawal sa batas ng lupa, at bawal na bawal talaga. Kasi meron namang dapat ikulong lang ang mga yon, di ba? Sentensyahan ng life sentence. Okay na yun, di ba? Sabi ni Digong, marami na daw ang pagkakainin. Sino bang magpakain? Pera naman ng mga taong bayan ang magpakain dyan. At baka mayroong milagrong mangyari, magbabago yung iba. Yung iba, kung hindi magbago, ay ikulong pa rin hanggang sa matapos ang kanilang buhay, di ba? Pero yung iba kasi, mayroon pang mga doon, mga teenagers, pwede pang magbago yun, mga kababayan. Alright, so anong masasabi nyo dito sa sabi ni Attorney Bueno na pwede talagang parusahan? Ang tanging kailangan lamang ay boto ng 2/3 of the numbers of Senate. Kapag 2/3 ang bumoto, wala na. Tapos na ang desisyon kay Bato. At nasaan kaya ngayon si Bato, no? Sa narinig ko ay nagsama na daw tsaka si
si Bongo. Pagkatapos na yung kanilang millionaires bunker eh. Yung millionaires bunker, yun yung bunker na maganda sa loob, di furniture, solar powered, at kompleto. Mansion nga eh, itong underground bunker na mansion. Yun yung tinatawag na luxury bunker na uso ngayon sa Amerika, mga kababayan. Yan ang palagay ko eh. Kasi si Bongo eh, mayroong construction company. Pwede siyang magpagawa ng ganyan. Anong masasabi niyo sa ating video? Mag-comment na lang sa ating comment section down below. Ako'y magpapaalam na maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.